Gabi sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? At muli, Biyernes na naman po, unang Biyernes ng buwan ng October. At I hope ang lahat ay mga pinagpala, no, biniyayaan ng Panginoon na sa anumang uri ng pagpapala. No. I hope ang lahat ay nasa maayos na kalagayan, no. At I hope lahat tayo ay vaccinated. Po, sana lahat tayo ay nakapag-vaccine na. For protection din natin ito sa ating kalusugan. So I think ito ang instrumento ng Panginoon para hindi na tayo magkasakit, lalong-lalo ng COVID. Anyway, yun nga po, at dahil Friday na ngayon, tayo na po at samahan niyo po akong sa ating gawain. Pakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoon. At bago diyan, samahan niyo po ako sa aming panalangin. Hallelujah, Lord. Aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, anak na si Jesus, aming Diyos at tagapagligtas sa aming mga buhay. Sa kanyang kabutihan, katapatan, Panginoon, sa kanyang pagmamahal at habag, Panginoon, sa aming Panginoon. At Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo upang humingi ng upang kami ay lumalapit kami sa inyo, Panginoon, at nagpapakumbaba at humingi ng kapatawaran sa mga nagawa namin kasalanan, Panginoon, sa mga nagdaang araw, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga nasabing hindi maganda, sa mga naisip namin hindi maganda, sa mga naikilos namin na hindi maganda, Panginoon, sa aming mga kapwa, Panginoon, sa aming pamilya lalo na, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga bagay na ito, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Panginoon, sa aming mga kamalian, Panginoon. Kahit na hindi namin ito sinasadya, Panginoon, patawarin niyo kami, Panginoon, at patuloy niyo po kaming linisin ang aming mga puso at isipan. Alisin niyo po sa aming mga puso ang mga anumang galit ang meron sa amin sa mga oras na ito, Panginoon. At ganun din po, alisin niyo po sa aming isipan ang hindi angkop tulad ng mga naisip namin problema, ang mga alalahanin, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, ay maunawaan namin, Panginoon, ang inyong mensahe na pinagkaloob niyo sa amin ngayong gabi, Panginoon. At Panginoon, inaanyayahan namin ang inyong banal na Espiritu na kami ay gabayan, samahan, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon. Proteksyonan niyo kami, Panginoon, saan man kami naroroon, sa aming kanya-kanyang mga silid, mga kwarto, Panginoon. At sa aming mga trabaho, Panginoon. At Panginoon, bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon. Manghuna ka po sa aming gawain ngayong gabi, Panginoon. At Panginoon, iniwawaksin namin ang gawa ng kaaway, Panginoon. Basbasan niyo po ito, Panginoon, ang aming gawain, Panginoon, ang aming mga ginagamit na gadget, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, ay gamitin niyo itong instrumento, Panginoon, upang maihatid ang inyong banal na mensahe, Panginoon, ang inyong banal na salita, Panginoon, sa lahat ng makikinig, Panginoon. At Panginoon, panalangin ko po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kailangan po nakakaalam ng ang sitwasyon ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kailangan po nakakaalam ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Digin niyo po, Panginoon, ang aming mga panalangin, aming hinihiling, Panginoon. Proteksyonan niyo po ang lahat ng makikinig, Panginoon, ang mga kapatid ko na ito, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang kanilang pamilya, Panginoon. Extend your blessings, Panginoon, to them, Panginoon. At ibigin niyo rin po ang kanilang mga pangangailangan sa mga oras ito, Panginoon. Ito lang po ang panalangin, pasasalamat at magsamba na may gabay patnubay na inyo banal na Espiritu sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dadako po tayo sa ating mensahe ng Panginoon. So, siguro, no, bagamat ang iba sa atin ay nakakarinig na ng mga salitang pangitain. Ayan. So, ngayon, dadako tayo sa libro ng Isaiah, chapter 21. Ang chapter nito ay hinati sa tatlo. Merong propesiya laban sa Babylonia o Babylon, ayan. Meron namang prophecy against Edom at prophecy against Arabia. So, yung mga previous chapter nito, kung di ako nagkakamali, from chapter 17 to 23, puro propesiya ang
nilalaman. So, nagkaroon ng vision kay Isaiah at ito yung mga nakita niya, no? Ito yung nilalaman ng kanyang propesiya. So, bakit kaya kailangan natin malaman ng propesiya? No? Di ba nga meron tayong sino bang pinakakilalang tanyag na nagpropesay, no, si Nostradamus, no? Siya nga ang dami niyang kahit di na natin nakita si Nostradamus, lahat ng mga nasulat ng propesiya ay yung iba nangyayari, tulad nga yung sa pag-atake ng Afghanistan sa Twin Tower ng US, pinasabi yung pinasagasa sa eroplano, no? So, mga ganung bagay. So, bakit natin kailangan matutunan ang propesiya na nandito sa Biblia? Isipin natin, matagal naman na itong naisulat. Years ago na. Mangyayari pa ba yan? So, why not? Ang propesiya nga ni Nostradamus, di ba, nangyari. So, maging ang mga nakasulat sa Biblia ay mangyayari din sa totoong buhay. Hindi man eksakto, pero ang kahalagahan din ng propesya, mga naisulat sa Biblia, ito ay nagbibigay sa atin ng warning, no? What if mangyari nga, no, sa oras natin ang mga bagay na ito? Ako, Bro Rico, Babylonia, wala naman tayo diyan. So, ang Babylonia po ay nasa Iraq, no? Kung di ako nakakamali, sa Iraq. So, hindi man ito o wala man tayo sa eksaktong lugar kung saan ang propesiya, pero ang mga nilalaman po kasi nito, no, may apply natin, magagamit natin, no, bilang warning sa atin sa mga buhay natin. No, paalalahanan tayo ng Panginoon. Yun po. So, una basahin natin ng verse 1 hanggang to 10. A prophecy against the desert by the sea. Yun nga po ay ang Babylon. Like whirlwinds sweeping through the southlands, an invader comes from the desert, from land terror. Their vision has been shown to me, and the traitor betrays, the looter takes loot. Elam attack, Media lays siege. I will bring to an end all the groaning of she caused. At this my body is racked with pain. Pain pangs seize me like those of a woman in labor. I am staggered by what I hear. I am bewildered by what I see. My heart falters. Fear makes me tremble. The twilight I longed for has become a horror to me. They set the tables, they spread the rugs, they eat and they drank. Get up, you officers, all the shields. This is what the Lord says to me. Go, post a lookout and have him report what he sees. When he sees chariots with teams of horses, riders on donkeys, or riders on camels, let him be alert, fully alert. And the lookout shouted, Day after day, my Lord, I stand on the watch over. Every night, I stay at my post. Look, here comes a man in a chariot with a team of horses, and he gives back the answer, Babylon has fallen, Babylon has fallen. All this image of its gods lies shattered on the ground. My people who are crushed on the threshing floor, I tell you what I have heard from the Lord Almighty, from the God of Israel. So, ano matututunan natin dito sa propesya niya sa Babylonia? So, mangyayari po, no, sa Babylonia is nagkakaroon ng kaguluhan. Ayun nga po, yung the traitors betray and the looter takes loot, no? At ang isa pa dito is all the image of its gods. So, ibig sabihin meron silang sinasambang Diyos-Diyosan. So, magulo nung time na yon sa Babylonia. So, ang nagpapaalala sa atin dito, no, sa verse na binasa natin ng 1 to 10,
ay matatagpuan natin sa sabi dito sa John chapter 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So, tayo po ay makakaranas ng paghihirap sa buhay natin, marami tayong pagdadaanan, marami tayong ganyan pa nga lang, ayan, may COVID na, lahat tayo nakaranas ng COVID siguro, or praise God sa mga hindi. Lahat ng klaseng paghihirap, no, mararanasan natin. No? So, hindi man natin maranasan yung panggugulo ng mga tao sa Babylonia, pero andyan pa rin yung iba't ibang bagay ng iba't ibang uri ng ng tawag dito, ng mga pagsubok sa buhay natin, mga problema. Ayun po. Ito ang paalala sa atin, no? Sabi dito sa bandang huli, but take heart, I have overcome the world. So, manatili tayo, no, sa pananampalataya sa ating Panginoon, no? Alam na ng Panginoon na pagdadaanan natin yan. Alam ng Panginoon kung anong magiging problema natin. Alam na niya yan. Pero sabi nga ng Panginoon, na-overcome ko na yan, kaya wag na tayong mag-alala. No, ang kailangan lang natin gawin sa Kanya sa ngayon ay ang manampalataya pa sa Kanya, sa ating Panginoon, manampalataya tayo sa Kanya, rather, sa ating Panginoong Hesus. Amen po. So, ang susunod sa Isaiah 21 verse 11 to 12. So, sabi dito na, a prophecy against Edom. So, ang Edom ay nasa Middle East pa rin yan. So, I think nasa bandang Jordan yan. A prophecy against Duma. Someone calls to me from Seir. Watchman, what is left of the night? Watchman, what is left of the night? The watchman replies, morning is coming, but also the night. If you would ask, then ask, and come back again. So, ito po ang pumukaw sa akin. Morning is coming, but also night. If you would ask, then come back yet again. So, sa buhay po natin, no, tulad yan sa sinabi ko nga kanina, no, pag may pinagdadaanan tayo, no, minsan naiisip natin, tagal naman ng pag-asa ng umaga, no? O minsan naiisip natin, tagal naman ng kumilos ang Panginoon, no? Kailan kaya niya didinggin yung matagal ko nang pinapanalangin, no? Ang sitwasyon kasi dito, no, may isang tao nagtatanong, anong oras ba, matagal pa bang umaga? Parang ganoon eh. So parang tayo pag tayo nananalangin, ang tagal naman ng answer ng Panginoon, no? Ang tagal ng umaga, ang tagal ng pag-asa, di ba po? Ang isa pang nakikita pinapakita sa atin ng Panginoon dito, no? Meron tayong morning and night. So meron tayong biyaya at kasaganaan, pero meron din tayong mga kadiliman sa buhay. Amen po. So minsan sa sobrang dami ng problema natin, hindi na natin alam kung anong dapat pa natin gawin, ano pang dapat natin isipin, no? Tag dito, naguguluhan tayo, di tayo makakilos ng maayos, di tayo makapagtrabaho ng maayos dahil sa mga pagsubok na kinakaharap natin. Ang paalala po ng Panginoon sa atin yan ay makita na po natin sa James 1:5. Ayan, ang sabi po dito, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So, sa Panginoong Hesus lang po natin tayo magtatanong, sa Diyos Ama lamang tayo magtatanong. Sila po ang makakasagot sa ating mga problema, sila lang po makakatulong natin, no? Ang makakatulong sa ating mga problema. Amen po. At ang isa pang pinapakita sa atin ng Panginoon dito sa verse na Isaiah 11 to 12, no, na binasa natin kanina. Bumalik tayo sa Panginoon. Bumalik tayo, no? May oras pa para tayo ay bumalik sa Kanya, magbalik loob sa Kanya, rather.
Amen po. So, wag natin sayangin yung mga natitirang oras natin. Bumalik tayo sa Kanya. At para malaman natin kung anong gagawin natin, ang tamang pamumuhay na gusto ng Panginoong gawin natin. Amen po. Minsan, yan ang ano wala lang kasi tayo sa presensya ng Panginoon. Wala tayo sa Panginoon. Kaya hindi natin alam kung paano mamuhay, paano haharapin ang bukas, paano natin haharapin ang ating problema. Amen po. So, tuloy-tuloy tayo sa Isaiah chapter 21 verse 13 to 17. Against Arabia, a prophecy against Arabia, you caravans of Dedanites who camp in the thickets of Arabia, bring water for the thirsty. You who live in Tema, bring food for the fugitives. They flee from the sword, from the drawn sword, from the bent bow, and from the heat of battle. This is what the Lord says to me within 1 year, as a servant bound by contract would count it. All the splendor of Kedar will come to an end. All survivors of the archers, the warriors of the Kedar will be few. The Lord, the God of Israel, has spoken. So, ano po ang paalala ng Panginoon sa atin dito, no? Ang sabi dito, bring food for the fugitive. So, sino ba yung ano bang fugitive? No? Bihag. So, sino bang bihag? Sino bang nakakulong? Po, sino bang nakakulong? So, tayong mga tao, minsan sa buhay natin, nakukulong tayo. No? Tayo yung nakakulong Sa paano paraan? Bro Rico, malaya kami. Ito, nandito kami sa aming silid. Nandito kami sa trabaho. Paano mo nasabing kami ay nakakulong? So, nakakulong tayo dahil sa dami ng kasalanan natin. Hindi tayo makalapit sa Panginoon. Hindi tayo malaya. Nakakulong tayo kasi nakafocus tayo sa makabundong buhay. No? Hindi natin alam na dahil sa ginagawa natin, no, kinukulong natin sarili natin sa mga bagay na makamundo. At hindi tayo makalapit, hindi tayo makawala. O kung hindi man sa sarili natin, may gagamitin ang kaaway, ang Satan sa buhay natin na ibang tao para tayo ay makulong, no? Para tayo ay hindi makalapit sa Panginoon. Kung meron tayong kilalang ganito, no, na sa tingin natin hindi makakilos, no, sa tingin natin ay ang taong to mukhang kailangan ng kasi mukhang nakakulong sa kasalanan ganito. Maraming pinagdadaanan. Ay, isa pa yan, yung problema. Kakaisip natin sa problema, nakukulong natin yung sarili natin. Ayun po. Ano kailangan natin gawin? Sabi dito sa verse 14, no, bring water to thirsty. At sumunod dito, bring food to the fugitive. Ano bang ibig sabihin nito? No? Pagkain at inumin. So, ibahagi natin salita ng Panginoon. Ito ang pagkain ng ating buhay. Po, spiritual na buhay lalo na. So, ipaaral natin, no, sa kanila, iparating natin sa kanila yung mga natututunan natin sa Biblia. Ayun po, yung mga natutunan natin sa salita ng Diyos. Kaya ang paalala ng Diyos para sa verse na ito is matatagpuan pa natin sa Exodus chapter 18 verse 20. Teach them His decrees and instructions and show them the way they are to live and how they are to behave. Sa Tagalog po, ikaw ang magturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. So, ibahagi natin ang mensahe ng Panginoon sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin na naguguluhan, no, nangangailangan ng tulong. Ayun po, punong-puno ng problema.
So, ano pang kailangan nating gawin? Balik tayo dito sa Isaiah. Meron tayong iba pang kailangan gawin. Sabi dito sa sa verse 5, no? Nabasa niyo 'to na sa verse 5 sa bandang nasa baba, ayan. Oil the shield. So, maging handa tayo. Mag-prepare tayo. Ihanda natin ang ating sarili. Kung narinig na po natin, alam ko na natutunan na rin natin armor of God, no? Isuot natin 'to, ang ating baluti, no? Sa Ephesians, yun po. Ang shield natin, no, ay ang ating pananampalataya, ang salita ng Diyos, no, ang katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen po. Panghawakan natin 'to laban sa gawa ng kaaway, sa lahat ng pagdadaanan natin ng mga problema. Amen po. So, oil means anointing, no? Protection, no? So, manalangin tayo sa Panginoon na to anoint us, na tayo ay langisan. Amen po. So, ano pang kailangan natin gawin? Pag tayo ay maraming pinagdadaanan, minsan nakakalimutan na natin kung ano yung mga magagandang bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. So, sabi dito, no, sa bandang baba, He gives back the answer, Babylon has fallen. So, ibig sabihin, no, i-deklara natin ang victory, no? So, 'di ba natutunan na natin pag tayo ay daranas ng kahirapan, ng afflictions, ng mga pagsubok, 'di ba? Paalala ng Panginoon, rejoice, no? Rejoice always, rejoice. No, ibig sabihin, claim the victory. Ngayon pa lang na-warningan na tayo na may ganito mangyayari, na dadanas tayo ng paghihirap. Tulad ng pangako ng Panginoon kanina sa atin, nabasa natin, no? I have overcome it. So, walang, yun palang sapat na para tayo ay magbunyi na ano man ang pagdaanan natin. Amen po. Dahil meron tayong Panginoon, meron tayong Diyos na nakaalalay sa atin. Amen po. So, kung iisipin natin, bro, wala naman akong makita sa buhay ko na na magandang ginawa ang Panginoon. So, kausapin natin mga kaibigan natin, no? O kung hindi man, yung basahin natin ang Biblia, maraming ginawa ang Panginoon, no? Miracles, wonders. Mababasa natin kung gaano ka-powerful ang Panginoon, kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa buhay ng mga na nakasulat dito sa Bible. Amen po. Ibig sabihin, no, tingnan natin yung mga positibo lagi. Kasi nangyayari sa atin, puro negatibo ang iniisip natin. Kaya nahihirapan tayong harapin ang ating mga pagsubok. So, yan lamang po yan lang po ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito. At I hope may natutunan tayo sa mga paalala ng Panginoon. No? At tara po, samahan niyo po ako sa aking panalangin para wakasan ang ating gawain. Hallelujah, Lord. Muli kami nagpapasalamat sa inyong anak na si Jesus sa kanyang mensahe, sa kanyang revelasyon na pinagkaloob sa amin ngayong gabi, Panginoon. At Panginoon, nawa Panginoon ay maliwanagan, Panginoon, ang lahat ng mga makakarinig ng inyong mensahe, Panginoon. Magkapagbigay ng pag-asa sa kanila, Panginoon. At Panginoon, basbasan niyo kami, give us wisdom, Panginoon, na sa ganun ay maisabuhay namin ito na maayos, Panginoon. At may ipahayag namin ito na maayos sa aming pamilya, may ibahagi namin ito na maayos sa mga taong nangangailangan ng inyong ng wisdom na sa inyo nanggagaling, Panginoon. In Jesus name, Panginoon.
Ito lamang po ang aming panalangin, pasasalamat at pagsamba sa sa pangalan ni Jesus. Amen.